Yun, so crowd morning po muli everyone at as we know, today is Wednesday at alam naman po natin pag Wednesday ay meron po tayong leadership group meeting from the company at ito po yung ating tatalakayin ngayon ho. So di na po natin patatagalin at tayo po ay pupunta na po kagad sa ating pong slides ho kasi dalawa po yung topic natin. Yung susunod po dito ay tungkol po dun sa strategy kung paano po tayo magparami ng Corbit token. Kaya stay tuned lang po kayo. Pagkatapos po nito ay meron pa po tayong susunod na meeting. Okay ha? Ayan, so again, ako po si Director to start ng Team Europe International at yun nga po, pinapangunahan po natin ang pagbibigay ng mga latest updates sa mga Filipino community tuwing Miyerkules dahil meron po tayong nagaganap nga po na leadership group meeting kasama po ang management team kung kaya ay fresh nyo pong mapapakinggan every Wednesday basta tayo po ay available talagang ginagawan po natin ito ng PowerPoint para mas maintindihan po natin at ito na nga po i-deliver na po natin yung ating pong mga napag-usapan kanina. Okay. So, this is the leadership group meeting for managers and above, pero ang ginagawa po natin ay sinishare na rin po natin sa lahat ng mga GC kung kaya ay pwede po tayong maka-attend dito para fresh nyo pong mapapakinggan kung ano po yung nagaganap sa ating company. At sa ating pong panimula, ayan kung inyo pong bubuksan ang inyong ang news doon sa ating dashboard ay makikita niyo po itong weekly update nung during the token 2049 nga naganap nga po sa Dubai. Mamaya tatalakayin natin kung ano ba itong token 2049 na ito para mas maintindihan ninyo. At dito ay hinighlights po dito ni Sir Raj yung nangyayaring event doon sa Dubai na katatapos lang po few days ago. Kung kaya ay kung hindi nyo pa po napapanood ito, panoorin nyo po at kayo po ay mamomotivate dito nga po sa ginagawa ng ating company pagdating po sa mga malalaking event na ito At dito po ay naka-highlights po ang ating founder at si Ma'am Regina sila po yung nagsalita sa event na ito. At ang C1 po ang isa sa gold sponsor dito sa event na ito na dinaluhan po ng libong mga tao all over the world. Kung kaya ay very famous po yung ating C1 dahil nga po ay tinalakay po dyan ni founder kung ano po yung mangyayari sa ating company for the next 12 to 24 months. So antayin po natin yung interview na yon ng full kasi yung pinakita po ay maiksi lamang po nung nakaraan kung kaya antayin po natin yung full interview o yung full speech ni founder at saka ni Ma'am Regina dahil siguradong ma-inspire po tayo. At ito nga po yung highlights ng naganap na event kung saan ay ang buong management team ay pumunta po diyan Ayan, nandiyan si Sir Raj, nandito po si Sir Martin, yung ating CEO, at yung mga iba pang mga staff. Ayan, makikita nyo po yung mga picture na yan sa katatapos nga lang po na event dito po sa Dubai. Ayan, so ito po yung ayan po yung management team natin. Ayan, nandiyan po sila
sila ano yung mga nagsasalita po sa ating LG meeting, ano, si Ma'am Serena nandiyan, tsaka yung si Raj, tapos yung iba pa na mga nagsasalita nga po dito sa ating ginaganap na leadership group meeting every week. Ayan, nandyan po sila. At ano nga ba itong token 2049 na ito? So, niready ko po ito para babasahin na lang natin ano yung ibig sabihin po ng naganap na Dubai Token 2049. Sabi dito, Token 2049 is one of the most prominent global conferences in the crypto and Web3 space. Held in Dubai, it gathers builders, investors, developers, and regulators from around the world. This event explores the latest blockchain trends, project launches, regulatory developments, and real-world crypto applications. For beginners and professionals alike, Token 2049 offers a window into where Web3 is headed next. Ayan. What is Token 2049 and why Dubai? Sabi dito. Token 2049 is a flagship crypto event hosted in major cities like Singapore and Dubai. The Dubai Token 2049 edition focuses on the Middle East and global adoption of crypto technology. Dubai has emerged as a blockchain innovation hub with friendly regulations and a growing Web3 startup scene. The event acts as a bridge between East and West, drawing talent and capital. It's more than a conference, it's a global crypto gathering. Why Dubai is a key location? Sabi dito. Crypto-friendly legal framework, growing number of licensed Web3 platforms, strategic gateway to MENA and Asia markets, government-backed innovation zones, strong turnout from both institutional and retail audiences. Then what happens at Dubai Token 2049? Ano? The event features keynote speeches, panels, exhibitions, side events, and networking sessions. Topics range from DeFi, NFTs, and stablecoins to real-world tokenization and regulation. Many crypto projects choose Token 2049 as their launchpad or branding platform. Investors use the event to scout deals and learn about ecosystem shifts. Whether you're building or learning, it's a prime environment to connect. Ayan, kung kaya, yun nga po, during po nung speech ng ating founder tsaka ni Ma'am Regina, yung ating AI director, ay napakarami po ang nakapakinig na mga founders din po ng mga iba-ibang crypto currency. Kung kaya ay naniniwala ko na malaki po ang magiging impact nito dito nga po sa ating paparating na launching na sa global exchange ng ating Corbit. Kung kaya paghandaan po natin yung magiging malaking impact po nito. Okay? Then pag-usapan naman po natin yung ating pong may promotion. So alam naman po natin na ang company ay hindi pinababayaan ng mga members dahil marami po talaga ang nagre-request na sana may promotion na ganito, ganyan, ganon para makahabol kami, makapagparami kami ng token. So pinapakinggan po yun ng company. Yung iba nga lang sinasabi na ay puro promotion. Pero hindi nila alam na kami na nag-take ng risks para kunin ang mga promotion na yan. Kami rin po ngayon ang nauna sa takbuhan, dahil nga po dahil sa pag-grab namin ng mga promotion na ito ay nakapagparami kami ng token, Corbit token na soon po ay mapepera na. So yun po yung ating pag-uusapan din po ngayong iba, So
extend din po ang pagbebenta nila ng Supernova Node NFT. Pinaliwanag po natin ito ng maraming beses kung ano ba yung kahalagahan ng Supernova Node NFT. Dahil nga po sa lahat ng gas transactions na nangyayari ngayon sa ating C-Link ecosystem o C1 wallet, ay lahat ng gas fee ay ipunin po sa isang pool at lahat po ng may mga pagmamay-ari ng Node NFT ay paghati-hatian po natin yan every month. Yung pong gas transactions na may ipon nga po. Okay ho? Kung kaya napakahalaga po nito na mabili natin dahil nga po ito ay limited supply lang po at 25% na lang po yung natitira. Malapit nang maubos. So last na rin po ito, last month na rin po ng ating referral club competition. Ito na po yung last, sabi nila na magkakaroon ng referral club competition after that kasi maglalans na nga po yung ating Corbit token sa global exchange. So ititigil na po nila yan. Kung kaya this is the right time na nahatawid natin invite tayo ng mga hindi pa nakakasali sa C1 para sila ay makasama dito nga po sa pioneering stage natin sa cryptocurrency na ating Corbit token para po makasabay sila sa pagtaas po ng value nito soon once na nailaunch na nga po ito sa global exchange. Then ang tanging paraan po ngayon na makakapagparami tayo ng token dahil wala na nga po yung multiplier, natanggal na po yung multiplier, ay yung Ether Pack, yung pinakamalaking NFT package ng C1 na meron po itong kasamang 75,000 Corbit token. Yun nga lang, medyo may kamahalan siya kung kaya pwede nyo naman pong i-corpo ito para paghati-hatian ninyo para yun nga, kung ilan po kayong maghati-hati ay yun po yung i-divide doon sa 75,000 nga po na kasamang token nito. At ito ay extended pa po this May, sabi hanggang 15. Kaya samantalahin natin at wala pa rin pong activity points requirements sa lahat ng mga coordinator 3 and below. So, yan, kahit na wala po kayong activity points na requirement na 5 activity points monthly para makuha natin yung mga bonuses, ay qualified pa rin po kayo na makatanggap ng bonuses kahit wala kayong activity points sa mga coordinator pababa. Then kasama rin po sa promotion ay yung ating rank booster. Alam naman po natin ang rank booster, napaka-importante ito kung tayo po ay naghahangad na tumaas yung rank. Kasi pagtaas ng rank natin, alam natin na maraming benefits. Kagaya ko, naging director ako, kaya marami akong benefits na nakuha, especially doon sa mga C1 rewards dati na naipon, at ngayon nga ay naging Corbit na nga. At kasama rin po yung bonus security system. Kasama po yan sa extended this May. Okay. So pag-usapan natin si Node NFT. Alam naman po natin na ang company binibigyan tayo ng chance, tayong mga pioneers para ma-avail natin kung ano man yung product na ilalabas sila as low as possible as a pioneer. Kung matatandaan niyo po yung ating pong Corbit Super Power Up, na dati po ay may kasamang 15,000 po yon na Corbit token pag nabili mo. So itong huling linabas nila yung ating Corbit Super Power Up na yan ay 12,000 na lang po yung kanyang token. Pero sa ngayon ay wala na po. Tinigil na po muna yung pagbebenta. Hindi ko lang alam kung ibabalik pa yun, pero I believe pag binalik yun, palit na lang palit yung Corbit kasi pataas na po yung value ng Corbit natin ngayon. From 0.5 cents of a dollar. Ang sabi po ng ating contact sa Dubai ay tumaas na po. Hindi na po yun ang actual price niya ngayon. Kung kaya na-extend man yung Supernova Node NFT natin ay tinaasan na rin po yung price. Yan po yung sinasabi natin na pag hindi mo grinab yung
opportunity as an early adopter ay talagang aabutan mo yung pagtaas ng price. Ano? So from 550 po, yung ating pong ultimate node in Nifty ay naging 675 na po. Ano ho? Tapos yun naman pong master node fact na 110 ay naging 135 euro na siya. Ano ho? Ano, yung ultimate node pack mayroon po kasama yan na 55 NFT. At yung node NFT na yan, this quarter, ano, mamaya dadaanan natin yung roadmap, ay i-stake na po natin ito. Ano ho? O yung sinasabing magbibigay na siya ng passive income na Corbit din po. Kung kaya sa ngayon hindi niyo po maintindihan pa no bakit napaka-importante nito. Pero yung mga nakasabay sa amin at nasubaybayan nila yung nangyayari nga sa C1, talagang hindi po sila nagpapahuli. Kasi pag sinabi pong magbibigay ito ng passive income, imagine mo po lahat ng mga gas transactions na may ipon ng C-Link wallet natin. Millions po tayo, millions po tayo na magki-claim, mag-stake ng ating Corbit. Lahat po yan ay meron pong gas fee. Pansinin niyo po yan, pag kayo po ay nag-claim, may gas fee po yan. Pag kayo nag-stick, may gas fee na rin po yan. So yung mga gas fee na yon o gas transactions na yon, iniipon po sa isang pool. At tayo po na mga nagmamay-ari ng node NFT, paghati-hatian po natin yan. Pag na-stick na po natin. At linabas na po yung reward pool. Every month po yan. Nailalabas po yung reward pool kung gaano po karami yung naiipon na gas fee every month. So, I hope na maabil nyo pa rin ito kahit na tumaas na siya, dahil soon makikita nyo po yung kahalagahan nito. Pag sinabi mong passive income, siya yung tatrabaho para sa atin na magkakaroon tayo ng income kahit tayo ay natutulog. Yun po yung sinasabing passive income. Kaya huwag nyo pong i-miss yung opportunity na meron pa nabigay nga po ng node NFT. Okay ho? Then next, pag-usapan na po natin yung ating Corbit. Sabi dito, this is the era of Corbit. As you can see, live na po yung ating pong streaming na nagsimula nga po noong April 10 pa po at ongoing po yan. At 24/7 po yan na pumapasok po yung ating token. Once na na-claim nyo na po yon, yung tatlong pool na nauna na yon, yung pong conversion ng COA Rewards Loyalty Points, yung kasama sa NFT package natin, at yung isa pa na tatlo nga po iyan, ay mamaya titignan natin kasi ipapaliwanag ko rin po yan sa ating staking mamaya. Ay napaka-importante ho, na may stream na siya, tapos pag na-stream siya, total wala pa naman po yung ating exchange, ay stick muna natin. Kaya yun po yung ating tatalakayin mamaya after this update. So ganito siya, makikita nyo siya, Kung hindi pa po ninyo alam ito, sa mga C1 members, mapapanood nyo po ito. Ayan po yung simple 4 steps na gagawin natin para sa tinatawag na claim and stake. So una ay of course papasok ka muna sa iyong dashboard sa C1, papasok ka doon sa C-Store, then hanapin mo yung C-Link, i-activate mo siya, click mo lang po yung login doon. I-activate mo siya. Then pag na-activate mo siya, hihingan ka po dyan ng 4 na 4-digit number na password. Yun po yung pagsisimula. Then yun, makakapasok ka na po doon sa dashboard at hinihingan ka rin dyan ng QYC. Pero pwede mong i-skip muna yon. Pwede mong gawin na lang soon. Basta mahalaga ay ma-claim mo na, ma-claim mo na yung tatlong pool nga po na nabanggit ko doon kanina, yung naipon mong Corbit doon. Ayan.
Yung pangatlo pala ay yung mga nakabili ng super power up. Yun po yung tatlo. So yung una po, yung conversion ng Zero Rewards loyalty points, tapos yung pong kasama sa NFT package, tapos yung pong mga hindi pa nakapag-stick ng mga super power ups, kasama po yung sa tatlong nauna. May tatlong pool pa po na susunod by July 10. Then, claim your Corbit. Pag na-claim na po natin yung Corbit natin sa streaming, kasi everyday po yan, pwede tayo mag-claim. Minimum 1 Corbit, pwede nating i-claim. Then, stick po natin. Meron pong 4 na pools na pwede nating paglagyan doon, yung 6 months, 12 months, 24 months, at saka 48 months. So mamaya, tuturo ko sa inyo yung strategy para maparami natin yung ating token. So maganda dito, kaya po talagang ina-advise namin ng mga leader na stick muna natin yung ating Corbit habang wala pa naman yung exchange, dahil ay dinoble po nila yung APR. Yung APR o yung tatawag na interest. Kung mapapansin po ninyo yan nung inilance po nila yung streaming nung April 10, ay mababa na po yung APR. Gawa ng nauna na kasi kaming mga nag-stick nung January na mataas pang APR noon. Pero pagdating po nung April 10, nung buksan na po yung streaming sa lahat ng mga NFT package holders, ay medyo bumaba na. Pero after a few days, after 3 days yata, ay dinoble nila. Kung kaya, habang mataas pa po yung APR, yung interest, samantalahin natin mag-streaming kasi ay magbibigay din po ito sa atin ng passive income in the near future, lalo pag marami na tayong na-stake. Okay, mamaya po ituturo natin yung strategy. Then next, so after nga po itong naganap na streaming, staking, tapos exchange, susunod naman po yung i-introduce na po nila sa atin yung tinatawag na AI. AI ng C1 o yung artificial intelligence ng C1. Na kung saan dito sa AI ay mapapaalwan po yung trabaho natin kasi nga po ay pwede daw ito ang magtrabaho para sa atin kahit natutulog tayo, yung AI po yung pwedeng mag-present para sa atin. Kaya exciting po ito yung mangyayari, at ito po ay magla-launch na rin po by third quarter of 2025. So abangan na lang po natin kasi may package po ito na ilalabas din nila. Of course, sa package na yon ay hindi tayo manghihinayang gawa ng kung ito naman ay makakatulong sa atin para mapaalwan yung trabaho natin. Bakit hindi? Tanto ay yung pambibili naman natin dyan ay manggagaling na sa Corbit natin kasi by that time I believe na exchangeable na po yung ating Corbit to other crypto o napepera na siya. Kung kaya ay doon na lang po tayo kukuha ng pambili para po ay yung mga hindi nakasabay sa atin dito nga po sa pagbili ng NFT para maparami yung Corbit, ito po yung second chance nila para po ay makasabay pa rin tayo kasi ito ay pioneering uli ito sa pag-launch ng AI. Kung kaya I believe ay hindi na po magpapaiwan yung mga nanghinayang ngayon na hindi nga po nakapagparami ng Corbit. Okay ho? So, ito na po yung importante. Dati po kasi ay kumbaga may pansin niyo naglaylo po tayo yung Unity ay naglaylo muna kami ng webinar dahil inaantay po namin talaga na magkaroon ng bagong update At yun nga, marami po talaga yung medyo nanghina rin dahil nga sa tagal nga po nung inaantay natin, na-delay pa. Pero nung nilabas po nila yung roadmap na ito 2 weeks ago, ay nabuhayan ng loob ang ating mga member. Dahil pag may roadmap na, ibig sabihin, meron ng mangyayari. At
ito na nga po yung ating C1 Week 3 roadmap. Kung kaya a few days from now ay marami pong mangyayaring mga launching. Ayan, isa-isahin natin. So sa quarter 1, ayan, foundations and core deployment. So ayan, na-launch na nga po yung ceiling wallet natin. Na-launch na rin po yung sarili nating blockchain. Yung ceiling chain po natin ay may sariling blockchain po yan. Hindi po tayo nakiki-blockchain sa iba. Kung kaya isa po ito yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng delay dahil po talagang inayos nila yung ating C1 wallet na maging sariling atin po yung blockchain. Then, inilabas po nila yung pagbebenta ng mga super power apps, kagaya nga po ng Corvette super power apps, Abu Dhabi super power apps, kung kaya na nung nakabili kami, gaya ng sabi ko nga po, kung may promotion, talagang ginagrab namin, nauna na po kami nakapag-stick nung January at ang laki na po ng kinita. Mamaya, titignan nyo po, makikita nyo po yung advantage ng nagtitiwala, sa company at tayo talaga yung unang aani rin ng magandang harvest. So, yan, inintroduce na po nila yung Node NFTs at ongoing pa po ito ngayong May. Kung kaya, samantalahin nga po natin habang nandyan pa siya. Then quarter 2, nandito na po tayo sa quarter 2 kasi ang quarter 2 ay April, May, June. So nasa May na tayo, nasa kalagitnaan na tayo ng quarter 2. So sabi po sa update ay marami nga pong mangyayari ngayong May. Kaya nag-aabang din tayo. Pero ito na po yung aabangan natin. Hindi na tayo mag-aantay ng matagal kasi nga po meron na siyang meron na siyang pattern, meron na siya yung timeline na susundin natin. So dito sa quarter 2 maraming mangyayari. So powering up the ecosystem. So streaming, yan nangyari na nga po yung streaming natin noong April 10. At ito yung susunod na aabangan natin. Yung swap and bridge. Okay po? Pag sinabing swap and bridge, pag yung ating Corvette token ay masaswap na yan to other crypto kagaya ng IXT, kagaya ng Polygon, o kaya ng Arbitrum, pag naswap mo na siya, ibig sabihin, pwede mo nang pirahin. Pwede mo na siyang pirahin. At yan po yung exciting part. Pag ito po ay nangyari na, which is few days from now mangyayari na ito kasi nandito na nga po siya sa quarter 2. Then yung premium wallet. So yung premium wallet, although meron na tayong ceiling wallet ngayon, i-upgrade po nila yan. Pag-upgrade siguro nila niyan ay makikita na po natin diyan yung exchange, makikita na rin po natin diyan yung NFT marketplace kasi may naanti rin po tayong NFT marketplace, yung pong staking ng Node NFT, of course makikita na rin po natin doon. Then papasok na rin po tayo sa DEX listing for CBIT o Decentralized Exchange Listing for CBIT o yung Corvette token natin. Ibig sabihin niyan, pag pumasok na po tayo sa DEX listing, makikita na po natin yung Corvette token natin sa CoinGecko, sa CoinMarketCap, kung saan may value na siya. Kung kaya ay exciting po yan. Pag nakita po yan ng mga crypto lovers, crypto investors, talagang I believe papakyawin nila yan habang mura pa siya. Ganun po ang ginagawa ng mga crypto investors. Then, crypto exchange launch spot. Ibig sabihin, kung mapapansin ninyo, pag tayo po bumibili ng gift code o tayo ay nagtatransfer to other wallet, di ba? Ay kailangan mailagay natin sa spot. Spot yung crypto para po siya ay may pambili, may transfer. So yan, lalabas na rin po. Then, Node NFT staking. Nakita nyo grabe po itong second quarter nito. Ang dami pong mangyayari. Nakita nyo, ang dami mangyayari. Kaya ilang tulog na lang mga kapatid, wag na tayong mainip.
dahil nandito na yung matagal na nating inaantay, ano. So abang-abang na lang tayo diyan sa news kasi every now and then naman ay naglalagay sila diyan sa news. At of course hindi rin tayo nagpapauli kasi meron po tayo kasing Telegram group ng leaders, kung kaya doon sila unang naglalagay, kaya pag napansin nyo pag meron update doon, pasa ko agad sa GC natin tsaka doon sa ating FB group, ano. Kaya yon, pasok po kayo doon sa ating FB group, ano. Hanapin nyo lang po yung C1 Corbett Filipino Community para po kayo ay updated, ano. Then this quarter 3 2025 ay mangyayari na rin po yung listing ng CBIT on Tier 2 Central Exchange. Okay? Yield farming with CBIT. Mayroon pong farming ng ating CBIT o ng Corbett. Crypto card launch, grabe yon. Ito yung isang exciting part din po dito sa third quarter, yung crypto card launch. Yan, dahil pag meron ka ng crypto card, ibig sabihin, pwede mo na i-transfer yung Corbett mo sa card mo, then pwede mo na siyang i-withdraw sa mga ATM machine. Kagaya na lang ginagawa ko nga po sa um, Bybit, Wirex, ano, yung GCash, ano, lahat po yan may mga card at nakakapag-withdraw po ako sa mga ATM machine, ano. Then, ilalabas na rin po yung NFT marketplace. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag upgrade po ng wallet natin, magiging premium wallet siya, ay makikita na rin po natin si NFT marketplace kung saan yung mga NFT na nabili natin, package, may mga NFT pong kasama yan. So yun po yung sinasabing papasok na siya sa NFT marketplace at pwede tayong mag-buy and sell ng ating mga NFT dyan. Then, abangan din po natin yung maraming makikipag-partner sa C1. Ayan, partnerships for C1, di ba? Lalo tong naganap na token 2049 sa Dubai. Siyempre, nagsalita si founder, pinakita niya yung vision at mission ng C1. Of course, talagang mag-uunahan po yung other founders doon ng mga crypto dahil siyempre hinahangad nila na maka-access din sila dito sa more than 70 million na member ng C1 na pwedeng gumamit din ng crypto nila. Di ba? Nakita niyo po? Kaya mabilis po talagang bubulusok yan, yung value ng ating Corbett token once na yan ay na-public na. Then, introduce na rin po sa quarter 3 yung AI packages. Yan po yung nakita natin kanina. Okay? Marami din mangyayari sa quarter 3. Sa quarter 4 naman, quarter 4 ay October, November, December this year, CBIT listing on Tier 1 exchange. Ayan. May exchange na naman dito sa Tier 1 naman. Tapos, D-apps on ceiling chain. Ayan. Mangyayari din po yan. Then exchange, derivatives, and leverage trading. Meron na rin po yan sa fourth quarter. Then may launch pad din po. So ito po ay ito naman po ay medyo ano pa po ito, malalim pa po ito at baka malayo pa rin naman. So antayin na lang po natin na mangyari at may paliwanag nila ng maayos kung ano ba tong mga ito, kasi yung iba dito talaga ay hindi ko pa rin po alam, kung paano mangyayari. Pero ganun pa man, mahalaga ay meron na tayong roadmap, meron na tayong blueprint, meron na tayong timeline na sinusunod. Ang ano na lang po dito ay sana wag nang ma-delay. Dahil pag on time na deliver naman ito ay talagang maraming matutuwa, maraming ma-excite kasi at last ay nangyari na rin yung mga matagal nating inaantay. Okay, so nandito pa yung mga kasama po niyan, hindi na po natin babasahin lahat na kasi marami po yan, Ayan, selling wallet, deposit withdraw, ayan, nandiyan na rin po yung deposit withdraw, claim and stake. Ayan. So halos nandun din po yan sa nauna. Then
Si OneWeb 3 roadmap, nandito rin po yung, ito po, importante po ito, yung roadmap ng ating Corbit. Ayan, tignan nyo mabuti ha. CBIT gas token, nakita niyo po. Si CBIT po kasi, dahil nga po doon sa ginawa nilang layer 3 blockchain, instead na Arbitrum po yung magiging gas fee natin, kagaya po ng Planeta X, ng ginagamit na gas fee ng company ay yung Matic. Pag nag-transact tayo ng ating mga IX token, yung pong sariling token ng Planeta X, ay dumadaan tayo kay Matic. Pero dito ay hindi na po. Dahil nga po ang gas fee na kukunin po dito ay hindi na Arbitrum kundi Corbit na rin. Kung kaya napaganda. Kaya ito yung tinatawag nilang layer 3 blockchain, ano? Very ambitious, sabi nga po yan ni Sir Jay, ano ho? Yung ginawa nila kasi nga po bago ka po makagawa ng layer 3 blockchain, ako po, ang dami mong pagdadaanan. Yun nga pong layer 2 blockchain nga po ay mahirap nang gawin. Yung pa naman kayang layer 3 blockchain which is na nagawa nila. Ano? Kung kaya wala nang kahirap-hirap kasi hindi na po tayo bibili ng Arbitrum para sa gas fee na ginagawa natin sa claim mga staking ng mga token natin tapos yung pong pagpapasa po niya sa other wallet kailangan po lahat yan ng gas fee. Kaya very very excited ako at satisfied dito sa ginawa nila ano dahil hindi na nga po tayo maglalabas ng pera para lang bumili ng Arbitrum na pang-gas fee. Okay? Dahil may mga Corbit na po tayo. Then staking rewards, ayan nakikita niyo po yan sa Corbit. Sa Corbit po ay ibibigay na staking rewards din po pag tayo po ay nag-stake na po ng ating Corbit, nag-stake na po ng ating Node NFT, lahat po yan ay Corbit din po yung ibibigay na reward. Then, DEX listing, yan po yung sinabi natin kanina, decentralized exchange listing, ililist na po yan sa major crypto wallet, ano ho? Then streaming booster. So ito rin po yung aabangan natin, may streaming booster. Kung kaya mapapansin niyo mabagal po yung ating pagpasok ng Corbit sa streaming lalo't kung mababa yung package ninyo, ano ho? Kaya ayan, kung gusto niyo mapabilis, antayin natin ito, streaming booster para po mas mapabilis yung pasok ng Corbit sa ating mga wallet. Then commission payouts, ayan, instead na Bitcoin yung gagamitin pang payout sa atin, so Corbit na rin ang ibibigay na pang payout pag tayo po ay kikita sa network uli. Then member benefits, lahat po yan nakatuon sa Corbit din po. Listing on UNX, yan, yung UNX po ay sarili po na nitong exchange. Ang ibig sabihin niyan, U and exchange, yan po yung meaning ng UNX na sarili din po natin yan. Then, CX listing tier 2 on tier 3, yan, papaliwanag na rin po nila yan pag ongoing na yan, yung tier 2 tsaka tier 3. Hindi ko rin po may paliwanag pa ito, Then BIP access utility, may BIP access din, Enterprise integrations, multi-chain expansion, voting and governance. Ayan. Pag sinabing multi-chain expansion, kahit na ibang mga wallet, ay pwede tayong pumasok. Although meron tayong sariling blockchain sa C-Link wallet, pero pag sinabing multi-chain, ibig sabihin ay pwede nang i-transfer din yung ating Corbit to other network. Okay ho? Yan po yung roadmap ng Corbit. Then ito naman po yung roadmap ng C-Link chain o yung C-Link wallet natin. Lalabas po yung mainnet launch, Genesis validators, first DApp sa C-Link wallet, indexing layer, explorer, chain analytics, security audits, cross-chain messaging service, may cross-chain messaging service din, C-Link chain, SDK, 10 plus decentralized application, parang ganun po yung narinig ko kanina dito sa DApps na ito. Grants plus fellowship program, chain governance, modular runtime enhancement. Yan.
papaliwanag na lang din po nila na unti-unti. Then ito po yung roadmap naman ng sarili nating exchange. Yan. Kaya kasi nung una ko makita ito, ano pa ibig sabihin ng UNX? Yung pala naman, ang ibig sabihin ninyo, U and exchange. Yan po ang ibig sabihin yan. Yan. So, kikita nyo dito, andyan yung exchange loss, multiple trading pairs, CBIT as discount. Ayan. Makaka-discount din pala tayo. User reward campaigns, API trading support, listing framework, LP boards plus liquidity incentives, smart routing, DEX aggregators, portfolio management, OTC desk, charts plus tools, user basic and advanced analytics, copy trading, fiat on ramps, trading leagues, plug-in market, charts and tools, modular trading, global expansion, tsaka Launchpad community tokens. So, ayan po, medyo malalim na po itong mga to. Kaya antayin na lang po natin na siya ay mag-launch para mas maintindihan natin yung mga mangyayaring yan. Okay, tapos na po tayo sa roadmap. Next naman po ay ito po, yung isang exciting part. Ayan. So, nagsimula na po yung tinatawag natin na chips to USDC conversion kahapon po sa mga players po ng Metaverse, kagaya ko ay nakapaglagay na po tayo doon sa pool, although mababa pa ngayon, wag po kayong magagalit kung bakit mababa po yung kita natin sa mga linagay nating mga chips sa tatlong pool na yon, yung 500, 1,000 tsaka 2,000, kasi nga po naipon po yung chips ng mga players. Siyempre excited lahat na magkapera. So nagsabay-sabay naglagay ng chips diyan sa bawat pool na yan. At siyempre pag marami po yung naglagay diyan, siyempre lilit po ng lilit yun. Kagaya din po doon sa mga staking na ginagawa natin sa Planetix, di ba? Pag marami na pag-stake, lumiliit po yung daily na nakukuha mo. So ganun din po dito. Pero ang good news po nito, sa mga susunod na linggo, dahil mauubos na po yung chips na yan kasi mahirap din po makakuha ng chips pag hindi ka nakakapasok sa top, then doon mo na mararamdaman yung pagtaas ng makukuha mo weekly. Yan. Ang mahalaga po ay tinupod na po nila yung pinangako nila na yung chips na naipon natin sa paglalaro sa Metaverse League, Coin League, ay may papalit na siya sa USDC. At yun po, inaantay ko po yung final na kasi yung sa akin ay may 25 na po yung inaantay ko. Pero bababa pa po yung kung meron pa pong maglalagay doon sa 2,000 USDC pool. Pero okay lang po yon. Sa mga susunod na linggo ay pataas na po yun ng pataas. Then abangan din po natin dahil meron pong 2 new coins coming to the Metaverse Launchpad. So far meron na pong siyam na coins na ongoing po na doon kami nagtitrade, at pinaka-famous nga po si Solaris Sparks. Diyan po kami nagparami ng maraming token talaga, at saka yung Infinity Loop dati pero bumagsak na po yung Infinity Loop. Si Solaris Spark po diyan ang medyo maingay. Volatile siya pero malaki po yung pwede mong kitain kung masusundan mo po yung laro. Buy low and sell high lang po naman ang ginagawa namin diyan. Pero may strategy of course. Kaya yun po, kung gusto niyo makasali sa Metaverse Crypto Edition, ay need nyo pong bumili ng package. May package po yan, Pro package tsaka yung Elite package, para po kayo ay magkaroon ng MetaCoins. Yung MetaCoins po yung ginagamit nating pang trade doon sa mga different company nga po, different coins. Then depende sa maabot mong rank yung makukuha mong chips. So yun po, MetaCoins, then chips. Yan, yung chips po yung mapipera. Yun po yung mapapalit sa USDC. Kaya good luck po sa lahat ng mga players natin ng Metaverse. Magparami tayo ng chips para mapalaki din po natin yung income natin.
So yan po, makikita niyo po yung ginawa ng Metaverse na bago sa dashboard. Yan, makikita niyo po yung 5 new features na sinasabi diyan. Meron na po tayong joystick, kagaya po ito ng actual talaga na pagti-trade natin ng crypto. Ayan. So yan, napaganda po siya. At makikita niyo po yan pag kayo po ay papasok sa dashboard. Then pasok po kayo dun sa CoinLeague. Yan, makikita niyo po ito. Okay? So yun po yung ating pong munting update sa araw na ito, at yun, nakita naman natin may mga bago po diyan, especially mga po yung na-lance na po yung chips to USDC conversion, at of course siyempre babalik-balikan natin yung roadmap na mangyayari nga po, especially this sa second quarter, dahil marami po talaga na magaganap ngayon. Kaya kapit lang kapatid, huwag kayong bibitiw kasi nga po siyempre ang tagal po ng pinag-antay natin. Ngayong nandito na ay grab the chance, na ikaw yung maging pioneer, especially nga po dito sa ating sa Corbett token. Okay po, salamat po muli sa ating lahat. Until next Wednesday, hopefully may mariring na po tayong bago uli, yung launching nga po na inantay natin, sana ay meron na. Then yung iba pa na mga parating. Kaya stay tuned lang po tayo. Again, salamat po sa lahat ng makakapanood nito. Ayan, pasan niyo po ito sa inyong mga member kung sila po hindi nakaka-attend ng webinar natin. Pasok lang po sila dito sa C1 Team Europe International Channel, o makikita niyo po yan na C1 Team Spartans, at mag-subscribe din po kayo para po kayo ay updated, tuwing mag-upload ako, magpapapap yan sa inyo, then pwede niyo na po mapanood kagad para po ay hindi kayo mapag-iwanan. Okay po, see you again next week. God bless po sa ating lahat.